Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Nabuo na at patuloy na lumalakas ang bagong banta o susunod na bagyo na tatawagin Neneng. Papasok ba ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw? Bukod dito, lumitaw na rin ang susunod agad na bagyo sa silangan ng bansa at anong mga lugar ang patuloy na makakaranas ngayon ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot naman ng lumalakas na habagat. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. I-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, nabuo na ang susunod na bagong bagyo o tropical depression na tatawaging Bagyo Neneng kung sakaling pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility at sa ngayon may layo itong nasa 1,950 kilometers east of extreme northern Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro, may bugso hanggang 65 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 1,000 hectopascals. Sa kasulukuyan, mabagal itong kumikilos pa east-southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Pero bukod dito mga kababayan, hindi pa tapos ang bagong banta dahil sa malayong silangan ng bansa, nabuo na din ang tropical depression at sa kasulukuyan ay may tinatayang layo ito na nasa 3,215 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at may bugso na 65 kilometers per hour. Mabilis itong gumagalaw sa bilis na 40 kilometers per hour. Bukod dito, si Typhoon Dolphin naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay may layong tinataya na 685 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na umaabot sa 145 kilometers per hour malapit sa sentro. May bugso hanggang 170 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 1,004 hectopascals. Sa kasulukuyan, mabagal itong kumikilos pa west-westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Kahit nasa labas ng PAR, nanatiling malakas pa rin ito na bagyo kaya kahit hindi ito inaasahan tatama sa kalupaan, mahalaga pa rin ang impluensya nito sa ulan, lakas ng hangin at alon na nakakaapekto ngayon sa patuloy na paglakas ng habagat o southwest monsoon lalo na sa mga lugar sa kanlurang bahagi na direktang tinatamaan ng daloy ng habagat. Ngayon, dumako agad tayo sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa na dapat bantayan dahil sa patuloy na pag-ulan at malawakang pagbaha dulot ng habagat. Ngayong araw, unahin natin ang mga lugar na posibleng makaranas ng higit 200 millimeters ng ulan. Para sa Benguet, ito ang pinakamataas na rainfall forecast ngayong araw. Sa ganitong dami ng ulan, mataas ang posibilidad ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at bigla ang pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa. Lalo na sa mga bulubundukin lugar, maaring mabilis ang pag-agos ng tubig pababa. Kaya kung nasa landslide prone o low-lying area, huwag nang hintayin pang lumala ang sitwasyon bago lumikas. Iwasan din ang pagtawid sa rumaragasang tubig at manatiling updated sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala, aabot naman sa 100 hanggang 200 millimeters ang inaasang dami ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ito'y malaking volume ng ulan at kapag tuloy-tuloy itong bumuhos sa loob ng ilang oras, maaring mabilis na tumaas ang tubig sa mga mababang lugar, urban areas, drainage systems at mga ilog. Para sa mga residente sa mga lugar na ito, maganda na bago pa dumating ang pinakamalakas na buhos ng ulan, iwasang magparada o mag-iwan ng sasakyan sa flood-prone areas at kung hindi kinakailangan, mas mabuting ipagpaliban muna ang pagbiyahe. Sa mga bulubunduking bahagi ng La Union, Ilocos Sur, Benguet, Zambales, Batangas at Occidental Mindoro, mas mataas ang posibilidad ng landslide at rockfall, maging alerto sa mga bitak sa lupa, pagguho ng gilid ng bundok at biglaang pag-agos ng putik at tubig. Para naman sa Metro Manila, Rizal, Cavite at iba pang urban areas, bantayan ang posibilidad ng flash floods lalo na sa mga lugar na mababa,
barado ang drainage o mabilis bain. Nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahan sa Ilocos Norte, Abra, Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna, Oriental Mindoro at sa may Antique. Bagamat mas mababa ito kumpara sa ibang lugar, hindi ibig sabihin na wala ng panganib. Kapag sunod-sunod ang mga pag-ulan, maaring mapuno ang mga drainage, tumaas ang tubig sa mga sapa at ilog, at magkaroon ng localized flooding. Pagdating naman ng August 11, magpapatuloy ang banta ng matinding pag-ulan sa western sections ng Luzon. Aabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang inaasahan sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, nasa 50 hanggang 100 millimeters naman ang forecast sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Dito malagang patuloy pa ring mag-ingat sa mga pagbaha, particular sa mga urban at low-lying areas, at maging alerto sa mga ilog at waterways na maaring mabilis tumaas ang tubig. Pagsapit naman ng Tuesday, August 12, nananatili ang posibilidad ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung magpapatuloy ang ganitong pattern, mas tumataas ang concern dahil maaaring basa na ang lupa at puno na ang mga drainage at waterways mula sa mga naunang pag-ulan. Kaya sa mga lugar na ito, kailangan maging mas maagap sa paghahanda. Kung nakatira malapit sa bundok, bangin, ilog o iba pang hazard-prone areas, makinig sa lokal na evacuation advisories at maging handang lumikas kung kinakailangan. 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasan sa La Union, Ilocos Sur, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Cavite at Batangas. Mahalagang tandaan, ang rainfall forecast ay maaari pang mas lumala pa sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Ibig sabihin, kahit nasa iisang probinsya lamang, maaring may mga lugar na mas malakas ang actual na ulan kaysa sa pinapakita ng general forecast. At dahil mayroon ng mga lugar na maaring makaranas ng matagal na pag-ulan bago pa dumating ang susunod na mga araw, maaring lumala ang epekto ng panibagong ulan. Mas basa na ang lupa, mas mataas ang posibilidad ng pagguho at mas mabilis ding maaaring lumagpas ang tubig sa mga ilog, sapa at drainage systems. Para naman sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dito monsoon rains ang magiging pangunahing kondisyon ng panahon dahil sa patuloy na pag-iral ng southwest monsoon. Maaring maging moderate hanggang heavy at paminsan-minsan ay intense ang mga pag-ulan, lalo na sa mga panahong lumalakas ang habagat. Kaya para sa mga residente sa mga lugar na ito, mas mataas ang posibilidad ng flash floods at landslides, particular sa mga mababang lugar, tabing ilog at mga komunidad na malapit sa matatarik na dalisdis. Samantala sa Metro Manila, gayon din sa natitirang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region, pati na rin sa Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Asahan naman ng occasional rains dulot pa rin ng habagat. Maaring magkaroon ng mga biglaang pag-ulan na maaari ring lumakas at maging moderate hanggang heavy, lalo na kapag mas aktibo ang habagat. Para naman sa Metro Manila at mga highly urbanized areas, bantayan ang posibilidad ng localized o flash flooding, lalo na sa mga lugar na mababa at mabilis mapuno ang drainage. Sa mga bunduking lugar ng Cordillera at sa mga lugar na may mataas na slope, may posibilidad naman ng landslide kapag nagtagal ang pag-ulan. Sa Batanes, dahil ibang weather system ang dapat nating tutukan dito, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms na may kaugnayan sa trough o buntot ng tropical cyclone Dolphin. Maaring magkaroon ng mga panakanakan thunderstorms na may moderate hanggang times heavy ang buhos ng ulan. Dahil dito posible ang flash floods at landslides, lalo na kung magiging matagal o paulit-ulit ang mga thunderstorms. Para sa mga residente ng Batanes, maging alerto lalo na kapag biglang dumilim ang kalangitan at mabilis na lumakas ang ulan at hangin. Samantala sa Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte, kasama ang natitirang bahagi ng Luzon, magiging cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang inaasahang kondisyon. Kaya sa mga lugar na madalas bain o nasa paanan ng mga bundok, maging handa sa posibleng flash floods at landslides. At pagdating naman sa Mindanao, bahagyang iba ang magiging weather pattern. Inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers o thunderstorms. Dito hindi sabay-sabay na makakaranas ng ulan, sa halip magiging localized ang mga thunderstorms at maaaring biglang mabuo
lalo na sa hapon hanggang gabi. Ang pangunahing dahilan nito ay localized thunderstorms at kapag naging severe ang thunderstorm, posible ang flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na mababa at malapit sa waterways. Kaya kahit hindi malawak ang ulan sa Mindanao, huwag magpakampante kapag may thunderstorm na nabuo sa inyong lugar. Sa kabuuan, Luzon at ilang bahagi ng Visayas ang patuloy na makakaranas ng mas aktibong panahon dahil sa southwest monsoon, habang localized thunderstorms naman ang pangunahing banta ng pag-ulan sa Mindanao. Tandaan, maaaring mag-iba ang lakas ng ulan mula sa isang lugar papunta sa ibang bayan. Kung patuloy ang pag-ulan sa inyong lugar, lalo na sa mga komunidad na madaling bain o gumuho ang lupa, manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na disaster authorities. Dahil sa ganitong panahon, kahit hindi panandalian ng malakas na buhos na ulan, maaari itong maging sapat para magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig at iba pang panganib. Patuloy natin bantayan ang mga susunod na weather forecast dito sa ating channel para sa anumang pagbabago sa galaw at lakas ng habagat. Maraming salamat mga kababayan at patuloy po tayong mag-ingat.